Isipin mo ito sandali. Naghintay ka ng halos 100 taon para sa isang bagay na ipinangako sa'yo. Binuo mo na yung buong buhay mo sa paligid ng pangakong ito. 100 taon talaga? Grabe yung tagal niyan. Di ba? Tapos, nakuha mo na. Hawak mo na mismo sa mga kamay mo. Tapos biglang sasabihin sa'yo ng mismong nagbigay nito na kailangan mo itong sunugin at gawing abo. Wala nang matitira. Nakakapanindig balahibo kapag ganyan ang hiningi sa'yo. Parang nawala ng saysay lahat ng paghihintay mo? Eksakto. At ganyan na ganyan ang sitwasyong hihimain natin ngayon. Para sa iyo na laging naghahanap ng mga tunay na aha moments at ayaw ng mababawang impormasyon lang, tamang-tama ang talakayan nating ito. Titingnan natin yung mga masisinsing gabay sa pag-aarangal at komentaryo tungkol sa buhay ni na Abraham at Isaac. Bale, kukunin natin yan partikular mula sa aklat ng Genesis, Kabanatang 17, 21 at 22. Correct. Ang misyon natin dito ay himayin ang isa sa mga pinakasikat at aaminin ko, pinakamatindi at pinakamahirap intindihing kwento ng pagsubok sa pananampalataya. Hindi lang ito simpleng kwento na madalas nating marinig nung bata tayo sa Sunday School. Oo, kasi puno ito ng ironiya. May mga nakatagong detalye sa orihinal na wika at mga sandaling tuluyang magpapabago sa pananaw mo tungkol sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang tiwala. Titignan natin kung paano nagbabago ang takbo ng isip ng isang tao kapag inilagay siya sa isang sitwasyong imposibleng lusutan. Kaya para talagang maintindihan natin kung gaano kabigat ang sitwasyong ito, saan ba tayo dapat magsimula? Kailangan muna nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Hindi natin pwedeng simula ng kwento sa mismong sakripisyo. Kailangan nating tingnan yung pundasyon ng tipan. Okay, sige. Paano ba nagsimula yung tipan na yun? Nagsimula ito sa 3 napakalaking pangako ng Diyos sa lalaking kilala noon bilang Abram. Una, yung lupa. Ipinangako na ang buong lupain ng Canaan ay ibibigay sa kanya at sa mga anapo niya. Ikalawa, yung supling. Pangako na siya ay magiging ama ng isang napakalaking nasyon, kumbaga kasing dami ng mga bituin sa langit. Ang dami nun ah. Lupa at supling. Ano yung pangatlo? Yung ikatlo ay ang pagpapala. Nasa pamamagitan niya at ng magiging nasyon niya, ang buong mundo ay pagpapalain. Pero teka, ito ang madalas na nakakaligtaan ng marami. Hindi ito isang ordinaryong pangako na ibibigay na lang ng libre. May kalakip itong napakabigat na kondisyon. Sandali, may kondisyon. Akala ko ba pangako yun ng Diyos na ibibigay lang basta-basta? Hindi eh. Inutusan siya ng Diyos na lumakad sa kanyang presensya at maging walang kapintasan. Sa orihinal na wikang Hebreyo, ang salitang ginamit doon ay tamim. Tamim. Parang ang hirap naman abutin yan. Walang kapintasan talaga. Oo, pero ang tamim ay hindi lang basta pagiging mabuting tao. Nangangahulugan ito ng isang tao na buo ang integridad. Ibig sabihin, inaasahan na isa sa buhay niya ang katuwiran at katapatan, hindi lang sa labas kundi sa pinakamalalim na pag-isip, pananalita at mga relasyon. Okay, himayin natin ito. Kasi dito na talaga nagiging kakatuwa at halos nakakatawa pa nga ang kwento kung iisipin mo ng mabuti. Tingnan natin yung sitwasyon mismo ni Abram noon. Sige, ilarawan mo yung eksena? Si 79 na taong gulang na si Abram. Halos 1 siglo na siyang nabubuhay. Ang asawa naman niyang si Sarai ay 89 na taong gulang. Lampas-lampas na sila sa kalendaryo ng pagkakaroon ng anak, di ba? Oo nga, biologically impossible na talaga. Tapos may anak na siya noon, si Ishmael, na 13 taong gulang na. Kaya parang dun na niya nilagay yung buong pag-asa niya. Tapos bigla na lang magpapakita ang Diyos. Ipapakilala ang sarili bilang El Shaddai na ang ibig sabihin ay God Almighty o yung Diyos na kayang magbigay ng buhay at sasabihin sa kanya na magkakaroon kayo ng anak ng asawa mo. Ang nakakabilib pa dyan, hindi lang basta nangako ang Diyos, binago niya mismo ang pagkakakilanlan nilang mag-asawa bilang paghahanda sa pangako. Pinalitan niya ang pangalan ni Abram na nangangahulugang dakilang ama at ginawa itong Abraham na ibig sabihin ay ama ng maraming bansa. Isipin mo yung bigat niyan sa tuwing may tatawag sa kanya ng Abraham. Tapos wala naman siyang lihitimong anak sa asawa niya. Nakakahiya siguro yun sa komunidad nila. Oo, ganun din sa asawa niya.
Mula Sarai, naging Sarah siya. Alam mo, ayon sa mga eksperto sa wika, pareho itong nangangahulugang prinsesa. Isang literal na paghanda para maging ina ng mga hari. Pero tingnan mo yung reaksyon nila. Doon lilitaw yung pagkatao nila eh. Oo, hindi sila nag-amin agad, di ba? Pareho silang tumawa. Tumawa si Abraham pagkadapa niya sa lupa, tapos si Sarah din nung narinig niya yung balita habang nasa tolda. Tumawa siya sa ideya na magkakaanak pa sila. At hindi mo naman sila masisisi. Kaya nga ang ipinangalan sa bata ng ipinanganak ito ay Isaac mula sa salitang Hebreo na Yitzhak na ang literal na ibig sabihin ay tatawa siya. Tatawa siya. Sino ba namang hindi tatawa? Para mag-gets mo kung gaano ka-imposible ito, parang isang 79 na taong gulang na lolo ngayon na bigla na lang pinadalhan ng brochure para sa mga damit ng baby. Napakalabo talaga. Pero teka, dito papasok ang malaking tanong ko. Ano yon? Bakit kailangan maghintay ng Diyos ng ganitong katagal para lang patunayan ng isang punto? Hindi ba mas madali kung ginawa niya ito nung nasa 30 o 40 pa lang sila Abraham? Bakit pinahirapan pa sila ng ilang dekada? Napakagandang theological and psychological na tanong yan. Bakit kailangan dumaan sa matinding paghihintay? Ang sagot dyan, nakatago sa isa pang salitang Hebreo na paulit-ulit ginagamit sa teksto. Hithalek. Hithalek. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan ay ang paglakad kasama ng Diyos. Ito rin yung salitang ginamit para kina Enoch at Noah. Ang layunin ng napakahabang paghintay ay hindi para pahirapan sila, kundi para hubugin yung integridad nila at basagin ang pagtitiwala nila sa sariling kakayahan. Kumbaga kailangan munang umabot sa puntong imposible na talaga bago ibigay yung himala. Eksakto. Para kapag nangyari na, wala silang ibang pwedeng bigyan ng kredito kundi ang Diyos lamang. Pinapatunayan ito na ang tipan ay nakadepende sa Diyos, hindi sa tao. At pansinin mo, nilabag din ng Diyos ang matibay na kultura noon. Paanong nilabag? Sa kultura nila noon, ang panganay na anak na si Ishmael ang dapat na otomatikong tagapagmana. Pero pinili at hinintay ng Diyos si Isaac. Ipinapakita nito na ang plano ng Diyos ay hindi nagpapatali sa tradisyon ng tao. Gets ko na. Kung iisipin mo, matapos ang ilang dekadang paghintay, parang okay ng lahat eh. Nakuha na ni Isaac. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Mula sa labis na saya, biglang may papasok na pangyayari na wawasak sa lahat. Papasok na tayo sa Genesis Kabanata 22. Yung pinakamatinding pagsubok. Oo, inutusan ng Diyos si Abraham, dalhin mo ang iyong anak, ang kaisa-isang anak na si Isaac, at ialay mo siya bilang handog na sinusunog. Ang salitang ginamit daw para sa handog na ito ay ola. Sa pagkakaintindi ko sa mga gabay natin, sa ola, lahat tutupukin ng apoy, walang matitira kundi abo. Oo, ganun kabigat ang hinihingi sa kanya. Wala siyang maiuwing kahit na ano. Teka lang, gusto ko talagang salungatin ito dahil nakakalito eh. Una, kung galit ang Diyos sa pag-aalay ng tao na alam nating ginagawa ng mga Canaanite noon, bakit niya gagamitin ito pang-test? At pangalawa, ipinangako sa kanya ang nasyon mula kay Isaac. Kung magiging abo si Isaac, paano matutupad yung tipan? Oo nga, parang paano mangyayari yun? 'Di ba? Parang binigyan ka ng nanalong ticket sa loto, tapos inutusan kang punitin at sunugin ito bago mo pa maklaim ang premyo. Anong point doon? Magandang punto yan. Yan mismong tensyon na yan ang gustong iparanas sa atin ng kwento. Unahin natin yung konteksto ng lipunan nila. Ang mga nakapaligid na Canaanite ay sanay na sanay sa pag-aalay ng anak kapag may kalamidad. Kaya para kay Abraham, yung mismong ideya ay hindi ganap na banyaga sa kanya. So baka inisip niya, gusto ba ng Diyos ng parehong antas ng sakripisyo tulad ng sa mga Diyos-Diyosan sa paligid? Posible. Ngulit tayong mga nandabasa, may insider information tayo. Idiniin agad sa unang talata pa lang na ito ay isang pagsubok, isang test. Pero si Abraham, wala siyang ideya na test lang yun. Kasi kung alam niyang test lang, mawawalan ng bigat ang sakripisyo. At paano naman dun sa ironiya na tinawag siyang kaisa-isang anak? Alam naman natin na nandun si Ishmael. Bakit kailangan kuskusin pa yung sugat na yun? Malakas yung ironya na yun eh. Tinawag siyang kaisa-isang anak dahil pinaalis na ng tuluyan si Ishmael, kasama si Hagar. Kaya kay Isaac na lang talaga nakasalalay ang buong tipan. At ito yung sasagot sa tanong mo tungkol sa ticket sa loto.
O sige, paano sasagutin yun? Sinusubok dito hindi lang yung pagmamahal ni Abraham sa anak, kundi yung katapatan niya sa mislong nagbigay ng anak. Sa nakaraang kabanata, kinilala niya ang Diyos bilang El Olam o ang walang hanggang Diyos. Ang tanong ngayon, mas mahal mo ba ang ipinangako o ang Diyos na nangako? Ang ganda nun. Mas mahal ba ang pangako o ang nangako? Diyan napapasok yung tanong na paano niya kinaya? Paano nakayanan ni Abraham na bumangon ng maaga, magsibak ng kahoy para sunugin ang sariling anak at maglakbay ng 3 araw nang hindi nababaliw? Nakatago ang sagot sa isang maliit na detalye na madalas ma-overlook. Nung dumating sila sa paanan ng bundok ng Moriah, iniwan ni Abraham ang 2 alipin. Pakinggan mo ang sinabi niya, "Kaming 2 ng bata ay aakyat doon upang sumamba at babalik kami rito." Babalik kami. Plural. Hindi niya sinading babalik ako. Oo, at hindi siya nagsisinungaling para lang hindi siya pigilan ng mga alipin niya. May napakalalim siyang lohika rito. Ayon sa Hebreo Kabanatang 11, naniwala si Abraham na kahit patayin niya si Isaac, bubuhayin itong muli ng Diyos mula sa mga patay. Grabe yung tiwala. Natutunan na niya yung leksyon niya mula nung gumawa siya ng sariling paraan kay Hagar. Tama. Ngayon, buo na ang tiwala niya sa paraan ng Diyos kahit hindi niya ito naiintindihan. At teka, may isa pa akong realization dito. Madalas kasi, nai-imagine natin si Isaac bilang maliit na bata, na walang kalaban-laban, nakasunod lang sa tatay niya. Pero sabi sa teksto, pinasan ni Isaac ang kahoy paakyat ng bundok. Oo, mabigat na kahoy yun para makasunog ng tao. Di ba? Kung kaya niyang buhatin yun, ibig sabihin binata na siya. Pwede siyang manlaban, kayang-kaya niyang takasan ang kanyang ama na mahigit 100 taong gulang na noon. Ibig sabihin, hindi lang ito test ni Abraham. Test din ito ni Isaac. Oo nga, kung sang loob siyang nagpakagapos at inihiga sa altar. Para mag-gets ng nakikinig sa atin, isipin mo yung analogiyang ito. Parang isang bilyonaryo na binigyan ang nag-iisa niyang anak ng isang malaking kumpanya. Ngayon, gusto niyang malaman, mahal ba ako ng anak ko dahil ako ang tatay niya? O dahil binigyan ko siya ng negosyo? Kaya sasabihin niya, ibalik mo lahat ng share sa akin. Nakasalalay ang sagot sa kung ano ang handang isuko ng bata. Eksaktong-eksaktong analohiya mo. Yan ang pinakabuod ng debosyon. At dito, nabibigyang linaw yung konsepto ng takot sa Diyos sa lumang tipan. Kasi kapag narinig nating takot, ang naiisip natin ay yung salitang pakad. Yung takot na nanginginig ka sa panginig. So hindi ganun takot ang tinutukoy dito? Hindi eh. Ang salitang ginamit dito ay yare o yera. Isang malalim na paggalang, katapatan, at pagtitiwala na nagmumula sa pag-ibig. Ito ang katuparan ng hinihingi ng Diyos na maging tamim o walang kapintasan si Abraham. Wow! Hindi ito takot sa isang diktador, kundi tiwala sa isang ama. Aakyat na tayo ngayon sa kasukdulan ng kwento. Nasa tuktok na sila ng bundok. Nakaayos na ang kahoy, nakagapos na si Isaac, nakataas na ang kutsilyo ni Abraham. Walang pag-autubili. Tapos, nangyari ang hindi inaasahang plot twist. Isang anghel ng Panginoon ang biglang pumigil sa kanya. Sabi nito, "Huwag mong saktan ang bata dahil alam ko na ngayon na ikaw ay may takot sa Diyos." Tapos paglingon ni Abraham, may napansin siyang isang lalaking tupa na sumabit ang sungay sa palumpong. Iniyalay niya ito bilang kapalit ni Isaac. Kaya pinangalanan niya yung lugar na ang Panginoon ang magbibigay o Yahweh Yireh. Oo, at matapos nito, itinuring na set in stone o hindi na mababago yung tipan ng Diyos kay Abraham. Pero sandali, may napansin akong maliit na detalye doon sa pag-akyat nila. Nung naglalakad sila pataas, nagtanong si Isaac, "Ansaan ang batang tupa o yung kordero para sa handog?" Ang sagot ni Abraham, Diyos ang magbibigay ng kordero. Pero ang ibinigay sa huli ay isang barakong tupa o ram. Nagkamali ba ng hula si Abraham doon o ipinapakita nito na ang solusyon ng Diyos ay laging medyo naiba sa inaasahan natin?
Napakatalim ng obserbasyon na yan. Higit pa sa pagkakaiba ng batang tupa at barakong tupa, ipinapakita rito ang konsepto ng substitutionary sacrifice o pag-aalay ng kapalit. Ang lalaking tupa ay literal na namatay sa halip na si Isaac. Kinuha nito yung pwesto niya. Tama. At dahil omniscient o alam ng Diyos ang lahat, alam na niya ang puso ni Abraham simula pa lang. Bakit pa kailangan ang trauma na ito? Para maging saksi ang lahat ng henerasyon at si Abraham mismo nakarapat dapat siyang maging ama ng nasyon na magpapala sa buong mundo. Nakakamangha talaga. Kaya para sa iyo na sumasama sa atin sa pagsusuring ito, makikita mo kung paano binabasag ng karanasan ni Abraham ang modernong konsepto natin ng paniniwala. Minsan, kailangan nating bitawan yung mismong pangako na pinaghirapan natin para mapatunayan na hindi tayo alipin ng sarili nating mga pangarap. Correct? Kailangan nating kalimutan yung ideya na sumusunod lang tayo dahil may magandang kapalit. Ang kabanatang ito ay salamin sa kung paano mo hinaharap ang matitinding kontradiksyon sa buhay mo. Paano kapag yung miracle projects mo ay hinihingging bitawan ng walang paliwanag? Ano ang pipiliin mo, di ba? Yung grasya o ang nagbigay ng grasya? Ang lalim. At bago tayo magpaalam, gusto kitang iwanan ng isang nakakapukaw na kaisipan. Naisip mo ba kung ano ang naging usapan ni na Abraham at Isaac habang naglalakad sila pababa ng bundok? Oo nga no, paano kaya yun? Matapos kang itali ng sarili mong tatay para patayin, paano kayo magharap sa hapagkain kinagabihan? Ano kayang namagitang katahimikan habang pauwi sila sa tolda? Siguro, ang tunay na milagro pagkatapos ng bundok na yun ay hindi lang yung tupang pumalit sa altar. Ang totoong milagro ay ang paghilom at lalim ng relasyon ng mag-ama matapos nilang lampasan ang pinakamatinding trauma ng buhay nila. Ipapaubayan namin ang kaisipang ito sa iyo para pagnilayan. Hanggang sa ating susunod na malalimang talakayan.